Ako po si Ethan. Sana okay lang na maibahagi ko sa inyo ang mahabang kwento ng nakatatakot naming karanasan ni na Lolo Pidyong at ng nag-iisa kong kapatid na si Cecilia. Uumpisahan ko po ang kwento nung 20 anyos ako. Si Cecilia ay 17 at ang lolo ko naman na kinikilalang malakas na albularyo ng aming baryo ay 78. Nakatira kami noon sa isang liblib na baryo kung saan napakapayak ng pamumuhay. Ngunit sagana sa hiwaga at mga nilalang na hindi mo inaasahang makakasalamuha. Ethan, sumama ka sa akin sa pangangahoy mamaya, ha? May lakad po kami ng mga barkada ko, Loy. Ako na lang po ang isama mo, Lolo Pidyong. Tamad talaga yan si Kuya eh. Di ikaw na masipag. Hindi, Ethan. Sa akin ka sasama at hindi sa mga barkada mo. Kagagalaan nyo lang kahapon na. Lo, andyan naman si Cecilia. Kahit na, dahil ang kukunin nating mga kahoy ay hindi lang paggatong. Maghahanap din tayo ng mga kahoy na magagamit natin para magawa ang nasirang bahagi roon sa kusina. Kesa bumili pa. Hindi po ba nating pwedeng ipagpabukas na lang, Lo? Iyan lakad nyo ng mga barkada mong puro gala ang alam ang ipagpabukas mo. At kailangang magawa ang kusina sa lalong madaling panahon bago dumating ang bagyuhan. Hindi mo ba naririnig sa balita? May papasok raw na bagyo. Hindi naman po ako nakikinig ng radyo, Lo eh. Saka, wag na kayong maniniwala sa balita, Lo. Tingnan nyo nga pong langit, oh. Napakaliwanag. Puro kakatwirang lintik ka. Basta sumama ka sa akin sa kakahuyan at kailangan mo akong tulungan. Basta Lo, sama rin po ako ah. Ikaw naman, kahit hindi kita sabihan, alam ko magkukusa ka. Paano? Ceciliang sipsip? Tamad. Sipsip! Tamad ka naman. Tigilan nyo na nga yan. Kunin yung dalawa ang balde doon sa banyo at igiban nyo. Magtag-isa kayo kesa nag-aasaran kayo dyan. Kunin mo na nga yung timba. Ceciliang sipsip. Ikaw na. Kung malapit sa banyo, kuyang tamad. Napakatamad mo talaga eh. Ay hindi pa ba kayo titigil dyan? Gusto nyo yatang masinturon ko pa kayo? Si Kuya po kasi, ang lakas mang asar. Anong ako? Ikaw nga to dyan. Sandali nga at makuha mo na ang sinturon ko. Eto na po, Lo. Susunod na po. Numero 1 kong kakontra noon ang kapatid ko. Siya kasi ang kanang kamay ni Lolo Pidyong sa panggagamot. Kaya madalas kung anong sabihin ng lolo namin ay sinusunod niya. At kapag napapagalitan ako ni Lolo ay nakikigatong din siya. Aminado naman ako na nung mga panahon na yon ay ako talaga ang pasaway sa aming dalawang magkapatid. Dapat nga nagtatrabaho na ako, pero sa halip ay nasa barkada pa ang atensyon ko. Palibhasa, may maliit na taniman ng mais si Lolo Pidyong na pinagkukunan namin ng kabuhayan. Bukod doon ay may pension siya na tinatanggap sa SSS buwan-buwan. Kaya hindi niya ako pinipuwersa na magtrabaho. Pero lagi naman niyang ipinaaalala sa aming magkapatid na kailangan namin magsikap sa buhay. Dahil hindi raw siya habang buhay na nasa tabi namin. Kaya hanggat maaga ay matuto kami magtrabaho. Kaso nga ay tamad ako. Palibhasa nga ay nag-igib pa kami at may ginawa pang ibang bagay si Lolo Pidyong sa loob ng bahay. Kaya bandang hapon na nang makapunta kami sa gubat para mangahoy. Tag-iisa kaming sako na dala at meron ding tali. Maghahanap kasi kami ng mga mahahabang kahoy na magagamit nga sa paggawa ng sira sa kusina. Lo, wala naman po masyadong kahoy dito. Mukhang nakuha na ng mga nangahoy kaninang umaga. Doon po kaya tayo sa bandaron? Oo nga. Tama ka. Doon tayo. Elo, medyo madami-dami na rin po itong mga nakuha natin eh. Bukas na lang ulit tayo mga ahoy. Kokonti pa. Kulang pa yan sa panggatong. Saka, ano ba ang lagi kong sinasabi sa inyo? Ang magagawa na ngayon
ay huwag nang ipagpabukas. Tama si Lolo. Pinapairal mo na naman kasi ang katamaran mo, kuya. At pinapairal mo na naman yung pagiging sipsip mo. Nagsisimula na naman kayo. Halina kayo, bago pa tayo abutan ng dilim. Binaybay na nga namin ang papasok sa gubat. May nadadaanan kaming puno ng bayabas. Nanguha muna kami nila Lolo. Medyo natagalan kami ron. Tapos nagkikwentuhan din kami na may kasamang asaran. Kaya si Lolo, mayat maya na lang ang saway sa amin ni Cecilia. Malalaki na raw kami, pero para pa rin kami mga bata. Hindi naman namin namalayan na bumababa na pala ang araw. Ayusin nyo na yung mga nasa sako nyo. Kailangan na nating lumabas ng gubat bago tuluyang lumatag ang dilim. Bakit Lo? Natatakot po ba kayo sa mga aswang? Si Lolo pa talagang tinanong mo ng ganyan? Ang tanungin mo yung sarili mo. Ako pa ba? Oo, ikaw pa ba? Nuknukan ka ng duwag eh. Tama na nga yan. Alam nyo naman ang hindi ang mga aswang ang naglalagalag sa gubat kapag gabi. Narito rin ang mga engkanto, diwende, kapre, tikbalang at lahat ng masasamang elemento. Kaya hanggat maaari, dapat nating iwasan na magpagabi. Mas mainam nang umiwas sa kapahabakan kesa naman sumuong, lalo ng ordinaryong tao na walang laban. Tama po kayo, Lo. O sige na, ako na ang mali. Ikaw naman talaga eh. Tama na yan, Cecilia. Teka, sandali. Narinig niyo ba yun? Ang alin ba? Parang may kumakalaskus dun oh. Tinatakot mo na naman ang sarili mo, kuya. Anong tinatakot? Sige nga, kumatapang ka. Tingnan mo kung anong meron doon. Doon sa likod ng malalagong halaman na yun. Shh! Huwag kayong maingay. May naaamoy nga akong malansa. Amoy ng aswang? Tumabi kayo at ako titingin. Mag-iingat po kayo, Lo. Inilabas ni Lolo Pidyong ang buntot pagi niya. Hinugot din ang itak sa gilid ng pantalon. Bago siya humakbang palapit doon sa itinuro kong bunton ng mga halaman kung saan may kumakaluskos. Dahan-dahan lang ang paglapit niya. Pero bago pa siya makalapit doon, ay nagulat na lang ako nang biglang may pumasan sa akin mula sa likuran. Hindi agad ako nakasigaw, pero si Cecilia, nakita niya, kaya siya sumigaw ng ubod ng lakas. Tapos naramdaman ko na lang na may pangil na bumabaon sa balikat ko. Sobrang lapit na sa leeg. Mabilis naman kumilos si Lolo Pidyong. Gamit ang itak at buntot pagi niya, ay sinintensyahan niya agad ang aswang na pumasan sa akin. Kaso, nagawa pa ring makatakbo ng aswang. Kahit ilang beses ding nataga ni Lolo. Habang ako ay napaluhod na lang sa sakit na nararamdaman ko. Hindi talaga ako makasigaw noon sa pagkasyak sa bilis ng mga pangyayari. Maagap naman akong inalalayan ng kapatid ko. Kung ganon, patibong lang ang pagkaluskos para maatake tayo mula sa likuran. Lo, kailangan na po nating umuwi. Kailangan magamot agad si kuya. Tara na po. Sige na, tayo na. Alalayan mo lang ang kuya mo at poprotektahan ko kayo. Baka may umatake na naman. Nakalabas naman kami ng gubat na walang aswang na nagpakita o umatake ulit sa amin. Pagdating sa bahay, ay ginamot agad ako ni Lolo Pidyong. May kalakihan din kasi ang wakwak sa balikat ko. Muntik pa yatang mapigtas ang balikat ko. Kung nagkataon, mawawalan ako ng kanang kamay. Kanan pa naman ako. At sabi pa ni Lolo, mabuti na lang ay hindi ako sa liig nakagat, kundi malamang ay tapos na ang karera ko sa buhay. Dahil sa nangyari, ay hindi ako nakatulog nung gabi na yon. Laman ng isip ko ang nangyari sa akin. Nakatulala lang ako magdamag. Bukod sa sugat na iniinda ko, ay hindi ko maalis yung takot. Sa tingin ko, ay lalaking aswang ang dumali sa akin. Matigas ang pagkakahawak niya sa akin at nakita ko rin ang bulto ng katawan niya na maraming muscle. Ang hindi ko lang nakita ay ang mismong mukha niya. Natatakpan kasi ng malago at mahabang buhok na gulo-gulo.
Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung pag-atake niya sa akin sa likod ko. Para akong na-trauma. Isa lang ang kwarto namin ni Cecilia. Magkaiba lang kami ng papag. Nagising siya at napatingin sa akin. Kuya, ba't hindi ka pa natutulog? Kumikirot yung sugat ko eh. Gusto mo ba ayusin ko ang pagkakalagay ng gasa? O kaya lagyan ko ulit ng… Wag na. Wala kang kailangan gawin. Saniwa pa, kaya kikirot pa talaga to. Okay. Ano kaya kung samahan mo ako sa center bukas? Gusto ko ring matingnan ng doktor ang sugat ko eh. Di ba? May doktor naman doon sa center. Para maresetahan pati ako ng gamot na dapat ko namang inumin. Bakit? Wala ka bang tiwala kay Lolo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, Kuya, aswang ang kumagat sa'yo. Kaya malamang, alam ni Lolo Pijong kung paano gagamutin ang kagat ng isang aswang. Kaya magtiwala ka sa kanya. Yung ibang tao nga, malaki ang tiwala sa pagiging manggagamot niya. Ikaw pa ba na apo niyang mawawala ng tiwala? oo na. Nakalimutan ko. Abugada ka nga pala ni Lolo. Sige na, para mapanatag ka. Sasamahan kita sa center. Pero wag nating ipaalam kay Lolo kasi masasaktan siya. Tsak na magtatampo sa atin yun. Talaga? Sasamahan mo ko? Oo nga. Kaya lang, anong sasabihin natin kapag tinanong ng doktor kung paano yung sugat mo? Eh di sabihin natin, kinagat mo? Kuya, Biro lang. Basta, ako na bahala ron. ano namang magiging kapalit ng pagtulong ko? Ano pa? Eh di wala. Taya, matulog na nga lang. Sandali lang. Huwag ka muna matulog. O bakit ba? Tulog ka na rin. Pilitin mo para makabawi ko ng lakas mo. Eh, hindi nga ako makatulog eh. Yung mukha ng aswang. Nakita mo ba? Oo, kitang-kita ko. Paano? Eh di ba, natatabunan halos ng mahabang buhok niya yung mukha niya? Nung tinaga siya ni Lolo, nahawi yung buhok niya at nakita ko yung mukha niya. Lalaki yung aswang. Mahaba lang talaga yung buhok niya. Sa susunod na magkita kami, siguradong matatandaan ko siya, kuya. Teka, bakit mo ba naitanong? Wala naman. Iniisip ko kasi, babalikan niya si Lolo sa dami ng tagang inabot niya. O kaya, magsumbong din siya sa ibang kalahi niya pang mga aswang at balikan tayo. Yang ka na naman, kuya eh. Pinangingibabawang ka na naman ang pagiging duwag mo. Ano naman kung balikan nila tayo? Ang importante, mapaghandaan natin. Yun lang nga ang ibig kong sabihin. Kailangan nating mapaghandaan. May sus! Tingin mo, nasugatan lang ba talaga ako? Hindi kaya nahawaan ako ng pagiging aswang dahil sa laway nun? Ano nga tawag dun? Yanggaw, kung nga mag-alala, sabi naman ni Lolo, okay ka lang. Kailangan mo lang daw hintayin na maghilom ang sugat mo. Bakit ba? Natatakot ko maging aswang no? Eh sino bang hindi? Eh kung ikaw kaya nakagat ng impaktong aswang na yun. O di magpapagamot ako kay Lolo. Ikakalma ko ang isip ko. Isa pa, hindi lang naman ikaw ang nakagat ng aswang. Marami nang nauna sa'yo sa baryo natin. At buhay pa naman sila hanggang ngayon. Naalala mo yung kumpare ni Lolo. Tapos yung dayong lalaki. At saka si Aling Ipang. Kung sa bagay, O siya, tulog na tayo. Naantok na talaga ako eh. kahit sinabi ni Cecilia na wag na akong mag-alala, ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip sa nangyari sa akin. Kinapa ko ang sugat kong may tapal at nananalangin na sana nga ay gumaling na agad ako. Tanghali na ako nagising. Narinig ko sina Lolo Pijong at Cecilia na nag-uusap habang kumakain na ng tanghalian. Kahit gising na ako, ay hindi pa agad ako bumangon. Pinakinggan ko lang ang pag-uusap nila. Basta't pagkagising ng kuya mo, ay pakainin mo na. Maaga akong pupunta sa gubat para marami ang oras ko ng paghahanap. Pero Lo, malaki na naman si Kuya eh. E di pagising nun, tapos may nakitang pagkain sa mesa, kakain niyo ng kusa. Gusto ko pong sumama sa iyo eh. Kailangan ng kuya mo ng kasama rito sa bahay. Lilinisin mo pa ang sugat niya
Isa pa, delikado ang gagawin kong paghahanap sa mga aswang. Bakit po kasi kailangan nyo pa silang hanapin? Kung tutuusin po, naiganti nyo na si kuya. Sa dami ng taga ang inabot ng aswang eh. Hindi nga po tayo sigurado kung nakaligtas pa yun. Baka namatay na din yun sa ibang bahagi ng gubat habang tumatakas. Hindi lang naman kasi ito tungkol sa kuya mo. Yung pag-atake sa kanya sa hindi pa naman kalaliman ng gabi. Nangangahulugan lang na meron na namang mga aswang dito sa baryo. Malakas ang kutob ko na hindi siya nag-iisa, kaya malakas ang loob niya. Kung hindi ako kikilos para pigilan sila, baka maging balwarte nila ang baryo natin. Dapat hanggat maaga ay matuntun ko na ang pinaglulungga nila. Halimbawa nga po na natuntun ninyo lo. O paano po kung marami pala sila? Kaya niyo po bang kalabanin ng marami? Nasa tamang diskarte lang yan. Kahapon, pinag-isipan ko na ng mabuti kung ano ang magiging diskarte ko. Sa ngayon, kailangan ko munang malaman ang lungga nila para mapag-aralan ko kung paano ko sila bubulagain sa pag-atake ko. Lolo, mapanganib po ang iniisip niyo. Kaya kakailanganin niyo po talaga ako. Sa ngayon, sundin mo muna ang utos ko. Samahan mo ang kuya mo rito. At saka nga pala, kapag may pasyente akong nagpunta, sabihin mo na bumalik na lamang sa ibang araw. Okay po, Lo. Lo, ano po kaya kung magsama kayo ng kapwa niyo albularyo? Di ba may kaibigan naman po kayo sa Ibayo? O kaya, yung kumpare ninyong antingero? Tsak, may tutulong sa inyo yun. Hindi na. Kaya ko mag-isa. Ayokong mandamay pa sa plano ko. Nakatulog ulit ako sa pakikinig sa usapan nila at nang magising ulit ay nakaalis na pala si Lolo Pidyong. Naabutan kong may kausap na ale, si Cecilia. Sinasabihan niya na bumalik na lang dahil wala si Lolo Pidyong. Pero makulit ang ale. Hindi na raw kasi niya makaya ang bigat ng pakiramdam. Ito namang si Cecilia, nagmamagaling. Pinatuloy ang ale at siya mismo ang gumamot gamit ang iba't ibang uri ng langis ni Lolo. Pagkaalis ng ale ay saka ko siya sinita. Uy! Anong ginawa mo? Di nang gamot. Bakit? Akala mo marunong ka na? Kaya mo na bang ginagawa ni Lolo? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng ale? Gumaan daw yung pakiramdam niya. Todo pasalamat pa nga sa akin eh. Bakit hindi mo tinanggap ang bayad? Kano naman si Lolo Pidyong? Kapag hilot-hilot lang ng langis ang ginagawa niya, hindi siya tumatanggap ng bayad. Ginaya ko lang. Sayang din yun Pambayad din yun sa center pagpunta natin mamaya. Wala namang bayad sa center, kuya. Kung check up lang. Papaano kung may ihatol na gamot na dapat kong inumin? O saan ako kukuha ng pambili? May libreng gamot naman doon. Na para sa kagat ng aswang. Grabe ka naman, kuya eh. Bakit? May nabibili bang ganong gamot? Tsaka, kasino lang ba yung ibabayad nung ali sa hilot? Mukhang salat na salat din sa pera yung tao. Pero huwag kang mag-alala. May naitatabi naman akong pera. Kaya may magagamit tayo. Palibasa kasi, puro ka bulakbol eh. Yun lang ang alam mo. Di ka marunong magtipid ng may maipong ka. Salamat Pero alam mo, minsan, iniisip ko kung sumapi ba sa yung espiritu ni nanay. Kuhang-kuha mo ang talak niya. Sumalangit na wa. Di si nanay, dinadamay mo pa eh. Sige na, ligo ka na. Para makabalik na din tayo bago makauwi si Lolo. Ganun lang naman kami magkontrahan ni Cecilia. Pero hindi ko maitatanggi na maaasahan ko talaga ang kapatid ko pagdating sa kagipitan. Habang wala pa si Lolo Pidyong, ay sumaglit na kami ni Cecilia sa center. Pagdating namin doon, ay pila ang mga nagpapagamot. Sa pila ay narinig naming pinag-uusapan ng dalawang ale ang tungkol sa aswang. Sabi ng isa sa mga matatanda, hindi raw siya pwedeng magkamali. Yung nakasalubong nila ng apo niya ay isang aswang. Nagdadalang tao raw kasi ang apo niya. 2 buwan, ang sama raw ng tingin sa tiyan.
Sinang-ayunan naman siya ng kausap niya. Mukhang nagpaparamdam na naman daw ang mga aswang. Dapat daw malaman ni Lolo Pidyong para masugpo agad. Alam kasi sa baryo namin na hindi lang basta manggagabot si Lolo Pidyong, kundi lumalaban din talaga siya sa mga masasamang elemento bilang albularyo na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Grabe, sikat talaga si Lolo eh. Sikat nga, lagi namang nasa panganib ang buhay. Mas gugustuhin ko na lang na manahimik sa bahay. Sa bahay, tapos tambay ka lang. Paano, tamad ka talaga. Basta ako, gusto kong maging kagaya ni Lolo Pidyong. Gusto ko ring humarap at makalaban ng mga aswang. Pati na rin ng mga engkanto. At kahit ano pa yan na hindi ordinaryo. Ewan ko sa'yo. Ang dapat sa'yo, magtapos ng pag-aaral. Mag-teacher ka, mag-nurse o kaya mag-pulis. Yun, bagay yun sa katapangan mo. Ayoko! Mas gusto kong maging albularya. Ako ang susunod sa yapak ni Lolo kung ayaw mo. Nang malapitan ako, nakita kong napangiwi yung lalaki na tinurukan nang ewan ko kung ano yun. Parang bigla akong natakot na baka turukan din mismo ang sugat ko. Kaya biglang nagbagong isip ko. Tumayo ako at inaya ko si Cecilia na umuwi na kami. Ha? Teka, sandali. Bakit tayo uuwi? Basta, halika na. Ayaw ko nang magpatingin dyan. Bakit nga? Kung kailan malapit na tayo sa mesa oh. Naghintay na rin naman tayo sa pila. Wag na nga. Naisip ko, sayang pa ang ibibili ng gamot. Mukhang pahilom na naman yung kagat ng aswang sa akin eh. Pagkasabi ko noon, narinig pala ng dalawang ali na kanina pa nagchichismisan sa pila. Nabaling tuloy sa akin ang atensyon nila. Yung isa ay tumayo pa para mag-usisa kung totoo bang nakagat ako ng aswang. Ako naman syempre, itatanggi ko. Ang sabi ko na lang, ang aswang na tinutukoy ko ay ang kapatid ko mismo. Nag-aasaran kasi kami. At nang mapikon ka ako sa akin, ay kinagat ako sa balikat. Ayun, nasugat tuloy na parang kagat ng aswang. Tapos si Cecilia naman ang tinanong kung totoo ang sinasabi ko. Umuo na lang ang kapatid ko at hinatak na ako pala yung... Halika na kuya, dalian mo. Lokong mga chismosa! Wala talagang pinapalampas na chismis! At hindi chismis ang nangyari sa'yo. Kaya mag-ingat na lang tayo na malaman nila. Kasi kung inamin mo ang totoo, mas lalo tayong hindi lulubayan ng mga yan. Pati si Lolo Pidyong uusisahin ng mga yan eh. Kung ano ang ginawa sa aswang na nakakagat sa'yo, baka maging dahilan pa ng takot ng iba. Tsaka syempre, mapapagalitan din tayo ni Lolo kapag nalamang nagpunta tayo rito. Kaya nga hindi ko sinabing totoo sa mga yun eh. Mayayari tayo kay Lolo. Tsak yun! Paano? Hindi ka na ba talaga magpapagamot? Di na. Alam ko na. Natakot ka kanina no? Dahil nakita mo yung in-injectionan. Hindi ah. Ano hindi? Nakita ko eh. Nakatingin ka ron, tapos namutla ka. Hindi nga sabi. Ang kulit mo eh. Ang sabihin mo, duwag ka talaga. Kahit sa injection, duwag ka eh. Date ko pa ng bata ron kanina. Tigilan mo nga ako, Cecilia. Baka gusto mong kagating kita para parehas na tayo. Gabi na ay hindi pa dumarating si Lolo Pidyong, kaya nag-aalala na ang kapatid ko. Hindi siya mapakali. Paroot pa rito sa bintana at pintuan. Pwede ba, Cecilia? Manong manahimik ka nga muna. Maupo ka sa isang tabi. Nahihilo na ako sa'yo. Palibasa, hindi ka nag-aalala kay Lolo eh. Hindi talaga. Dapat nga, ikaw ang hindi nag-aalala. Kasi ikaw ang dapat na may tiwala kay Lolo. Malakas siyang albularyo, kaya hindi siyang papahamak. Sabi ko lang yun. Pero deep inside naman, nag-aalala pa rin naman ako sa kanya syempre. Matyaga kami naghintay ni Cecilia sa pagdating ni Lolo Pidyong. Hating gabi na kasi ay hindi pa rin dumarating. Nakatayo lang ako sa pintuan nun habang ang kapatid ko ay nakaupo sa hagdanan. Ano sa tingin mo? Bakit wala pa kaya si Lolo? Posibleng may nakaengkwentro siya. Pwede rin namang napalayo siya sa paghahanap. Kaya hindi pa siya nakababalik. Sana nga, ganun lang. Tulad ng sinabi mo kanina,
Kailangan nating magtiwala kay Lolo. Kung ganun, tara na. Isara na natin yung pinto at bintana. Tapos matulog tayo. Kakatok naman yung si Lolo kapag dumating na. Una ka na kuya. Gusto ko pa talagang hintayin si Lolo rito. Ay, ano ka ba naman Cecilia? Hindi ako pwedeng matulog na nandito ka na parang nag-iimbita ng panganib dito sa nakabukas nating bahay. Sigurado, magagalit pa si Lolo kapag inabutan tayong nakabilad dito sa gitna ng gabi. Di ko maiwasang mag-alala eh. Kahit na malaki ang tiwala ko kay Lolo. O sige, ganito na lang. Matulog ka na at ako na maghihintay kay Lolo. Talaga? Kesa ikaw nakabilad dito sa dilim, pag bigla kang kinain ng aswang, ako rin naman ang tatalakan ni Lolo. Kaya matulog ka na ron. Thank you kuya. Ilang beses ko na kasing nakitang naghihikab si Cecilia. Kaya nagkusa na akong magsabi na matulog na siya at ako na ang bahalang maghintay sa lolo namin. Mga 30 minutos pa mula nang pumasok sa kwarto namin ang kapatid ko. Nang matanaw ko si Lolo Pidyong na paparating, nabuhayan ako ng loob. Lolo! Oh, Ethan! Bakit gising ka pa? Iniintay ko po kayo eh. Si Cecilia, pinilit ko na matulog. Alalang-alala na po kasi sa inyo. Ganun ba? Ano po ba nangyari, Lo? Bakit po ngayon lang po kayo dumating? Mahabang kwento, Apo. Sige, Lo. Pahinga ka po muna at siguradong pagod ka. Mamaya mo na lang po ikwento. O kaya bukas na. Ay, kumain na po muna pala kayo, Lo. Nagluto si Cecilia ng sinigang na tilapia. Sige. Ako na ang mag-iinit. Matulog ka na. Mukhang hapong-hapo si Lolo Pidyong pagdating niya. Kaya kinabukasan na nga niya na ikwento sa amin kung ano ang nangyari, kung bakit siya inabot ng hating gabi. Kinuwento niya habang kumakain kami ng pandesal na may katernong kape. May nahanap akong aswang. Talaga po? Saan po? Ano pong ginawa niyo? Pwede ba Cecilia? Makinig ka na lang muna. Hayaan mo si Lolo magkwento. Okay. Isang babae. Unang tingin ko pa lang sa kanya, kahit hindi nakatalikod, alam kong isa siyang aswang. Nakita ko siyang mag-isang naglalakad sa gubat. Sinundan ko ng palihim at dahan-dahan. Huminto siya. Nararamdaman siguro ang presensya ko, kaya mabilis ako nagtago. Tapos, nagpatuloy siya sa paglalakad at nagpatuloy din ako sa pagsunod sa kanya nang patago-tago hanggang sa makalapit ako sa kanya ng konti. Doon ko na nakumpirma na aswang nga. Naamoy ko na eh. Nanuot sa ilong ko ang malakas na amoy. Ay napakalansa ng isang aswang na gaya niya. At matindi talaga ang amoy ng isang yon. Kaya naisip ko, may kakaiba sa kanya. Ang kaso, matalas din ang pakiramdam niya. Alam niyang may sumusunod sa kanya. Kaya kumari pa siya ng takbo. Ay sobrang bilis na sa isang iglap, halos maglaho na sa paningin ko. Ano pong ginawa niyo? Kuya, patapusin mo muna si Lolo sa pagkukwento. Oo na. Sinundan ko pa rin. Ginamit ko ang talas ng pakiramdam ko at yung talas ng pang-amoy sa mga aswang. Hanggang sa makarating ako sa bahagi na parang ang dami ko nang naaamoy. Parang ang daming aswang na malapit. Ang kaso, kahit anong galugan ko, hindi ko matumbok ang pinaggagalingan ng amoy. Pareho kaming nakanganga ni Cecilia sa pagpapatuloy ni Lolo sa kwento niya. Halata kay Lolo Pidyong na nag-aalala siya sa pagkakita niya sa babaeng aswang at sa mga naamoy niya na hindi niya matukoy. Ano pong iniisip niyo, Lo? Ang iniisip ko ay hindi lang iisa ang aswang ngayon na nandito sa baryo. Ang umatake sa atin at nakakagat kay Ethan ay lalaking aswang. Ang nakita ko naman ay babaeng aswang. Tapos, yung mga naamoy ko, natitiyak ko, higit sa 2. Kung ganun, Lo, nasa panganib palang baryo natin. Kung marami sila, ibig sabihin,
Maraming panganib ang nakaamba, lalo na sa gabi. Tama ka. Kaya kailangan ko silang matuntun agad bago pa sila makapambiktima at makapaghasik ng lagim sa lugar natin. Lolo Pidjong, isama niyo na po kasi ako sa plano niyo. Kung ano pong balak niyong gawin, sasamahan ko po kayo. Sige. Pero nag-iisip pa ako kung paano ko sila matutuntun. Ay sa tingin ko, nakita na nila ako. Baka nabulabog ko na sila kaya kailangan ko silang paghandaan. Pagkasabi nun ni Lolo, ay bumaling sa akin ang makahulugang tingin ni Cecilia na para bang gusto niyang makisali ako sa magiging plano nila ni Lolo Pidjong. Hoy, Cecilia, huwag mo akong tingnan ng ganyan ha. Alam mo namang hindi ako palasama kay Lolo. Saka, tingnan mo nga hindi pa magaling yung sugat ko. Sariwang-sariwa pa. Wala pa nga akong sinasabi. Nakakontra ka na kaagad. Kabisado kita. Alam ko na yung mga ganyan tingin mo. Hindi nyo naman kailangan sumama sa akin. Mga bata pa kayo. Kaya mas mabuting iiwas ko na kayo sa kapahamakan. Pero Lo, mas maigi na nga po yun hanggat bata pa kami. Matuto na kaming humarap sa panganib para masanay na kami at hindi umasa sa iba. Tama si Lolo. Mas mainam na iiwas muna tayo sa kapahamakan. Paano kung mapahamak tayo tulad na nangyari sa akin? Di hindi na natin mararanasan ng tumanda. Pag ganun, hindi na talaga tayo aasa sa iba. Kasi wala na talaga tayong pag-asa nun. Basta Lo, sama mo na ako sa plano mo. Kakailanganin mong lakas ko at ang liksi ng isang kagaya ko. Talaga ba, Cecilia? Tumigil na kayo! Basta mula ngayon, mag-ingat kayo sa lahat ng oras. Dahil ang aswang, hindi lang sa gabi pwedeng umatake. May kakayahan silang maglakad sa ilalim ng araw at makisalamuha sa mga tao. Huwag niyo silang bibigyan ng pagkakataon na mabiktima kayo. Opo Lo. Nang sumunod na araw, ay nakita ko si Lolo Pidjong na may dinidiktik na almiris niya. Nang tingnan ko, ay may mga bawang at dahon na hindi ko alam kung anong dahon yun. Pinagsasama niya. Lo, para saan po yan? Mabisang pangontra sa mga aswang. Kapag meron ka nito sa katawan, ay sila na ang kusang iiwas sa iyo. Ginagawa ko para sa inyong magkapatid. Ganun po ba? Paano naman po yun gagamitin? Ipapahid nyo lang sa pulso nyo at sa likod ng tenga na para bang lotion. Inamoy-amoy ko ang ginagawa ni Lolo dahil sinabi niyang gagawin namin na parang lotion. Muntik na akong masuka sa amoy. Lo naman kung yan yung gagawin namin lotion, baka hindi na lang mga aswang ang lumayo sa amin, kundi pati mga kaibigan at ibang tao. Baka layuan na rin kami. Napakatindi ng amoy niyan. Hindi ko naman sinabing dadamihan nyo yung pahid. Hoy! Konti lang at sobrang manunuot na ito sa ilong ng mga aswang. Isa pa, limitado ang magagawa ko nito dahil mahirap hanapin ang ganitong uri ng dahon. Kaya kailangan nyo rin tipirin. Okay po. Mula nung maging balisa si Lolo Pidjong tungkol sa mga aswang, ay halos araw-araw na siyang umaalis. Minsan, kasama niya si Cecilia. Minsan naman ay hindi. Kapag tinatanong ko si Cecilia kung saan ba sila nagpupunta, ang sabi niya ay nanggagamot. At may mga pagkakataon din naman na naglalakad-lakad sa gubat para huntingin ang mga aswang. Nung mga panahon na yon, halos napapabayaan na nga ni Lolo ang pag-aasikaso ng taniman. Kaya napipilitan akong gampanan yung dapat siya ang gumagawa. Pakiramdam ko nun ay unti-unting naililipat sa akin ang responsibilidad. O baka sinasadya talaga ni Lolo para naman matuto ako. Pero sinusunod ko na lang din. Total naman, wala akong trabaho. Nakakaboring din ang tumambay maghapon. Isang beses, kakauwi ko lang galing sa taniman. Isinandal ko ang likod ko sa upuan at pumikit. Nang bigla ulit akong mapadilat. Humahangos kasing dumating si Cecilia. Kuya! Oh, bakit? Natagpuan na ni Lolo Pidjong yung kuta ng mga aswang. May pinapakuha sa akin si Lolo. Tulungan mo kong hanapin sa gamit niya.
Ano ba yun? Yung ginawa raw niyang langis, yung dinikdik na bawang at saka dahon ng ano. Basta, yung parang lotion. Pwede ba kumalma ka muna? Yung ginawa niya para sa atin. Hindi, bukod pa yun. Yung pinapakuha niya, yung may kasamang langis na kulay pula raw. Ano bang gagawin niyo ron? Gagawin niyang pangtanda sa mga dinaanan namin at sa mismong lungga ng mga aswang. Kaya hindi pa siya umaalis dun eh. Kasi sa oras na umalis siya, maaari raw na may ibang daan kung may aswang na makakita sa kanya. Kaya kailangan nating magmadali. Eh bakit naman kasi ang gulo-gulo nitong mga gamit ni Lolo? Ang daming nakalagay sa bowl niya. Tsaka, bakit hindi niya dinala kanina? Alam naman siguro niya na posibleng kailangan niya yun. Huwag mo nang sisihin si Lolo. Matanda na yung tao eh. Kaya hindi talaga maiwasan na may makalimutan. Kung tayo nga, lagi rin may nakakalimutan eh. Nag-aabogado ka na naman. Teka, eto na yata yun. Tingnan mo oh. Iyan na nga. Iyan lang naman yung pulang langis dito. Parang naiengganyo akong sumama sa pagkakataon na yun. Kasi gusto kong makita kung saan nila natagpuan ang balwarte ng mga aswang. Alis na ako. Sandali! Bakit? Ikakandado ko lang ang pinto. Sasama ka? Oo. Talaga? O edi mabuti. Tara na. Teka lang. Nagpahid ka na ba? Oo, nagpahid na ako. Para tayong aswang na nagpapahid ng langis. Para na rin yun sa sarili natin. Tingnan mo tong dala ko. Hala, punyal ni Lolo yan ah. Dapat nga lagi niyang dala to eh. Pero mas gusto pa niyang bit-bit yung buntot ng pagi niya. Eh sa'yo nung gusto niya eh. Kuya, hindi tayo susugod sa mga aswang ah. Lalagyan pa lang ni Lolo ng palatandaan yung lugar. Alam ko. Eh di ba nga, nung inatake tayo ng aswang at nakagat ako, eh naglalakad lang tayo. Saka ang sabi ni Lolo Pidyong, dapat lagi tayong handa. Eh ikaw, anong kargada mo dyan bukod sa pahid-pahid na yan? Ha? Wala no. Tingnan mo ikaw. Ikaw tong kanang kamay ni Lolo, pero wala ka man lang proteksyon sa sarili mo. Hindi pwedeng puro tapang lang uy. Dapat may armas ka rin. Eh di, ibigay mo na lang sa akin yung punyal. Hindi na uy. Huwag ka magalala. Ako ang bahala sa'yo. Tapang-tapangan ka lang yata eh. Matapos ako makagat ng aswang? O sige na, bilisan na natin. Sigurado naghihintay na si Lolo Pidyong. Akala ko'y malapit lang. May kalayuan din pala. Lumampas pa kami ng gubat na pinangangahuyan namin. Sa kabilang kakahuyan pa pala. Oh, bakit ka uminto? Dito na ba? Alam ko, dito lang naghihintay si Lolo eh. Sigurado ka ba? Eh baka naman dun sa kabila. O kaya, dun pa sa mandaron. Di, dito yun. Ayun yung matangkad na payat na puno. Tapos, ayun naman yung malaking bato na palatandaan ko. Sabi ni Lolo, dito niya ako hihintayin. Dito ka niya hihintayin. Pero yung sinasabi niyang lungga ng mga aswang, eh saan ba na yun? Dun pa oh. Nakikita mo ba yung may umuusok dun? Na parang may nagsisiga. Oo. Banda ron yung kuta ng mga aswang. Pero ang bilin ni Lolo, huwag akong lalapit dun. Siya lang daw ang pwedeng lumapit dun eh. Tapos ako, hanggang dito lang. Anong silbi mo rito? Alam mo, sa tingin ko, kulang pantiwala sa'yo ni Lolo. Kanangang mga asar kuya. Hanapin na natin si Lolo. Baka may kinuha lang yan dyan sa paligid saglit. Tingnan natin dun. Hindi na. Dito na tayo. Hindi ba sabi mo, bili ni Lolo, na dito mo lang siya hintayin? Kaya kung gusto mong ma-very good ka ni Lolo, manahimik ka rito. Walang magawa nun si Cecilia, kundi sundin ako. Kahit pakitang-kita ko sa mukha niya, ang pag-aalala. Hindi niya maitago ang pagkabalisa. Dahil ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Lolo Pidyong. Kaya paruot pa rito siya. Ako naman, panay ang sulyap ko sa bandang itinuro niya kung saan daw naroon ang kuta ng mga aswang. Bigla ko tuloy naisip, ano kaya kung nandoon pa si Lolo at nakikipaglaban na? Matyaga kaming naghintay ni Cecilia. Pero maya-maya, hindi siya nakatiis. Tumayo siya at inaya ako. Kuya, puntaan kaya natin dun. Ano? Sira ka ba? Di tayo pwedeng abutin ng gabi rito. Kaya kumilos na tayo.
Baka naman nagkasalisilan tayo. Baka nakauwi na si Lolo. Mabuti pa, umuwi na rin tayo. Tara na. Ano ka ba? Imposible yun, no? Dapat nakasalubong natin si Lolo. Kung sakali man na may ibang daan pa uwi at nagkasalisi, di sana nakasunod na ulit si Lolo rito ngayon. Siyempre, malalaman niya na wala tayo sa bahay. Kaya malamang, nandito tayo sa lugar na malapit sa mga aswang. Hindi niya tayo pababayaan dito. Okay, sige attorney. Dahil hindi sumunod sa usapan niyo si Lolo na dito kayo maghihintayan, ako na munang masusunod ngayon. Dahil mas matanda ako sa'yo. May ilang minuto tayo para hanapin si Lolo Pidyong sa paligid. Uulitin ko, sa paligid lang ha, hindi sa lungga ng mga aswang. Baka maging hapunan nila tayo ron. Umiiral na naman yung kaduwagan mo. Hindi karuwagan ang umiwas sa kapahamakan. Tara, hanapin na natin si Lolo. Baka nasa tabi-tabi lang yun, nangunguha ng mga dahon-dahon. Karagdagang pangontra. Sige na nga, di dun tayo. O kung gusto mo, maghiwalay tayo ng paghahanap. Doon ka sa kaliwa, ako naman rito sa kanan. Tapos, sa loob ng 10 minuto, magkita tayo rito. Naku, hindi na. Mahirap pa yung hintay-hintayan na yan. Kita mo nga nawawala na si Lolo. Duwag ka talaga. Takot ko lang mapag-isa rito eh. Hindi no, ikaw lang ang iniingatan ko. Kapag ikaw naman ang nawala o may nangyari sa iyong masama rito, ako rin ang malilinti kay Lolo. Talaga ba? Uli sige, doon na tayo. Huwag dyan, mas malapit yan sa lungga ng mga aswang. Doon tayo sa kabila. Kita mo na, takot ko lang eh. Sino bang hindi matatakot sa aswang? Ibang lakas nila. Nag-ikot-ikot kami ni Cecilia sa paligid. Tulad ng napagkasunduan namin ay 10 minuto lang. Tapos bumalik kami doon sa hintayan nila ni Lolo Pidyong. Nagpahinga ng konti habang nag-aalala pa rin kung nasaan na nga ba si Lolo Pidyong. Ang kapatid kong pinaglihi sa tapang ay hindi na naman mapakali. Bigla ba naman tumayo at sabi, silipin daw namin dun mismo sa balwarte ng mga aswang. Napalunok ako. Siyempre, ayoko. Kaya todo kontra ko. Tumigil ka nga, Cecilia. Para mong sinusubo yung sarili natin sa bunganga ng mga aswang na yun. Kinukutubang kasi ako eh. Nauna na rin si Lolo. Paanong nauna? Ang usapan nyo, dito kanya hintayin. Tsaka, sabi mo, lalagyan niya ng palatandaan ng lugar. Wala siyang sinabi na susugod na siya ngayon doon. Mas maniniwala ako kay Lolo kaysa sa kutob mo. Basta, ang lakas ng kaba ko na nagsinungaling lang sa akin si Lolo eh. Pakiramdam ko, kaya niya ako inutusan para sa pag-alis ko. Tsaka siya sumugod doon ng mag-isa. At siguro, nagtiwala siya sa kakayahan niya na madali niya magagapi ang mga aswang at makakabalik agad siya rito. Cecilia, makinig ka sa akin. Kung tama man ang hinala mo na yun nga ang ginawa ni Lolo, ibig sabihin, ayaw niyang mapahama ka. Kaya kung susugod din tayo ron, ano sa tingin mo mararamdaman ni Lolo ha? Hindi kumibo si Cecilia sa mga sinabi ko. Pero alam ko na hindi pa rin siya sumasang-ayon sa akin. Kaya ginagawa ko ang makakaya ko para makumbinsi ko lang siya. Yung akala ko na nakumbinsi na rin sa wakas ang kapatid ko na dahil nagsimula na siyang maglakad. Pero bigla siyang pumihit pabalik at patakbong tinungo ang direksyon papunta sa sinasabi niyang lugar ng mga aswang. Napamura talaga ako sa inasal na yun ni Cecilia. Cecilia! Umuwi ka na kuya, kaya ko na to. Sira ka ba? Cecilia, bumalik ka rito! Talagang may katigasan ng ulo at sobrang mapangahas ang kapatid ko. Kahit nagkandapaos na ako sa pagsigaw, ay dire-diretso pa rin siya. Huminto ako saglit sa paghabol sa kanya. Inis na inis ako sa pagitan ng paghingal. Pero wala akong magawa. Napapailing na lang ako. Kapatid ko yon. Alangan namang pabayaan ko na pagtulungan siyang mukbangin ng mga aswang na yon. Kaya kahit nangangalog ang tuhod ko sa nerbiyos, ay sinundan ko pa rin siya. Huminto siya sa likod ng malalagong halaman na nagsisilbing bakod. Dito na ba yun? Shhh! Kamaingay! Mukhang wala namang katao-tao rito eh. Ang ibig kong sabihin, walang kaaswang-aswang. Kuya, ano ka ba? Huwag ka sabing maingay eh. Hinaan mo lang yung boses mo.
Baka hindi nga nila tayo naaamoy dahil sa pinahid natin. Marinig naman yung boses mo. Sa talas ng pandinig nila sa tingin mo, hindi maririnig yung mga boses natin kung mahina. Kaya nga wag na lang tayo magsalita. Magmanman lang tayo rito. Anak ng… Cecilia! Umuwi na tayo! Dali! Sandali nga! Huwag ka na magsalita. Naririnig ako. Ano yun? Parang may naglalaban. Dun sa banda ron. Tara! Hinawakan ko si Cecilia sa braso para pigilan. Pero pilit lang niyang binawi ang braso ko. Kuya, isipin mo. Paano kung si Lolo Pidyong na pala yung nakikipaglaban doon at kailangan niya ng tulong? Sa sinabi niya ay hindi ako nakakibo. Kasi paano nga kung tama siya? Naiiling na lang akong sumunod sa kanya. Last na to, Cecilia! Dumidilim na. Kapag hindi pa rin natin nakita si Lolo Pidyong dyan sa sinasabi mo, iiwan talaga kita rito. Bahala kang lapain ng mga aswang dyan. Oo na. Dapat nga hindi ka na sumunod eh. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang tumambad sa amin ang isang ang labanan na nagaganap doon. Si Lolo Pidyong. Laban sa totoo lang, hindi ko matandaan ang eksaktong bilang ng mga aswang na sinasagupa niya noon. Basta ang sigurado ko ay isang grupo yun ng mga aswang. Nakatatakot ang mga itsura. Hindi mo agad malalaman kung sino ang babae at lalaki. Dahil pag nakikipaglaban sila, ay halos pare-pareho ng bulto ng katawan. Pero mahahaba rin ang buhok. At siguro, kanina pa sila naglalaban, kaya ang itsura nila ay puno ng lupa ang mga katawan at mga duguan na rin, pati si Lolo. Nabigla ako nang agawin sa akin ni Cecilia ang hawak kong punyal at tatakbo sana sa labanan. Pero mabuti na lang at nayakap ko agad siya sa bewang mula sa likuran niya, sabay takip ko ng bibig niya. Napabaliw ka na ba? Bakit ka susugod? Di mo ba nakikita? Pinagtutulungan nila si Lolo. Hinaan mo yung boses mo eh. Bulag ka yata eh. Tingnan mo, puro nang hihina sila. Samantalang si Lolo, napakalakas pa kahit may mga dugo na rin. Wala na silang laban, kaya kumalma ka. Mabuti na lang at hindi nagpumigla si Cecilia sa pagkakahawa ko. Alam kong nasulyapan na kami ni Lolo Pidyong at sa tingin ko, mas lalo siyang tumatapang nang makita kaming magkapatid. Siguro sa kagustuhan niyang hindi kami malapitan ng mga aswang, kaya tinatapos na niya agad-agad ang laban. Pinatumba talaga niya ang grupo ng mga aswang na nakasagupa niya at saka siya naghihinang bumagsak na din sa lupa. Tumakbo kami ni Cecilia para malapitan siya at maalalayan. Nangangalog pa rin ang tuhod ko habang paalis kami ng lugar na yon. Panay ang linga ko. Baka kasi may sumulpot pang aswang na aatake. Mukhang nanghihina na rin si Lolo. Awa ng Diyos ay nakauwi kami ng bahay nang ligtas na. Dali-dali ko pang isinara ang pinto at bintana namin dahil baka may kasunod. Sa loob ng bahay ay inihiga muna namin si Lolo Pidyong sa papag niya. Hinayaang makapagpahinga. Inalok naman namin ng tubig at pagkain. Pero sabi niya ay maya-maya na. Gusto lang muna niyang magpahinga ang katawan at isip kahit sandali. Nang nasa kwarto na namin kaming magkapatid ay saka kami nag-usap. Diba? Tama ako, kuya. Oo na. Nilinlang ka niya para maprotektahan ka. Siguro, hindi niya iniisip. Nasusugod ka rin doon ng walang pahintulot at inaasahan niyang gagawin mo. Uuwi na lang kapag hindi mo siya nakita sa hintayin niyo. Hihingi ng tulong sa akin para hanapin siya. O kaya, hihintayin na lang siya sa bahay. Pero grabe, di ko lubos maisip. Kaya ni Lolo mag-isa yung isang grupo ng mga aswang. Napatumba niya lahat. Kakahanga, di ba? Parang gusto ko tuloy ipagkalat sa mga taga-baryo. Sa totoo lang, parang gusto ko na rin eh. Pero alam naman natin na ayaw ni Lolo Pidyong nang dinudumog siya ng mga tao o pinag-uusapan man lang. Ang gusto lang talaga niya, magapi ang mga kalaban niya at maging malakas talaga siyang albularyo para sa mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Kung ako si Lolo Pidyong, pagkakapiraan ko pa yan. Huhuli ako ng aswang. Itatali ko o kaya ikukulong sa kahoy na kulungan. Tapos
Kung sino ang gustong makakita sa aswang, kailangan munang magbayad sa akin. Lalakyan kong bayad. Ang hirap kayong maghuli ng aswang, no? Ginawa mo pong perya. Ganun na nga. Pag nagsawa ng mga taga-baryo, saka ako ibibenta sa mga taga-perya. Grabe. Malamang, hahantingin ka ng mga kalahi niyang aswang. Pero alam mo, sa tingin ko, mas delikado tayo ngayon kesa nung nasugatan ni Lolo yung nakakagat sa akin. Tama ka. Sa dami ng aswang na napatay ni Lolo, siguradong hahantingin siya ng angka ng mga aswang. At syempre, damay na tayo ron. Sigurado namang hindi natin makukumbinsi si Lolo na umalis na tayo rito. Lumipat na tayo sa lugar na walang aswang. Eh di para mo na ring sinabi na talikuran ni Lolo yung pagiging albularyo niya. Tama ka, Cecilia. At hindi ko gagawin yon. Lo, ba't bumangon na po kayo? Kailangan po ba kayo? Sana tinawag niyo na lang po kami. Huwag niyo nga akong gawing mahina. Tapos na ako magpahinga. Nagkikwentuhan lang po kami saglit. Nakapagpahinga na agad kayo. Oo naman. Gusto ko ring malaman nyo nang magdesisyon akong makipagsagupaan sa kanila. Pinaghandaan ko yon. Kaya kayo, wala kayong ibang gagawin kundi ang ingatan ng mga sarili nyo. Dahil hindi 24 oras, nakamata ako sa inyo para protektahan kayo. Opo, Lolo. Sa totoo lang, ay natatakot ako sa mga darating na araw. Parang gusto ko nga magstoko na lang. Bahala na sila sa buhay nila. Total, matapang sila. Kaso, hindi ko magawa kasi siguro tamad lang talaga ako at duwag. Pero hindi ako masamang tao para iwan sina Lolo at ang kapatid ko. Kinabukasan, paggising ko, naabutan ko silang dalawa na pinipintahan ng pula ang pinto namin. Lo, para saan po yan? Itong pulang pinta, ito yung sinyalis ni Lolo para sa mga aswang. Nahanda na siya. Anumang oras ng pag-atake nila. Naku, hindi ho ba Lo? Para naman kayo naghahamon pa niyan. Ganon na nga. Kailangan ko yung gawin para malaman nila na hindi ako natatakot sa kanila at palagi tayong handa. Unahan lang naman yan. Kapag alam nila na handa tayo, magdadalawang isip sila dahil hindi nila alam kung anong sorpresa ang inihanda natin sa kanila. At isa pa nga Lo. Hindi pa ako tapos sa mission ko na lipunin sila. Pero hanggat maaari ay huwag na kayo sumali. Lalo na ikaw, Cecilia. Pero Lo, kala ko ba napag-usapan na natin to? Aaminin ko na higit sa inaasahan ko ang lakas ng mga aswang na nakasagupa ko. Kaya kapag umalis ako, ay ipangako niyo sa akin na hindi niyo ako susundan. Nagkatinginan na lang kami ni Cecilia sa sinabi ni Lolo Pidjong. Isang gabi, nasa kasarapan na ako ng tulog nang gisingin ako ni Cecilia. Kuya! Kuya! Ano ba? Naantok pa yung tao eh. Kumising ka! Wala si Lolo! Baka nagbanyo lang yun. Alam mo naman na pag matanda, palaihi na. Tulog ka na. May iniwang sulat! Napilitan akong bumangon. Anong sabi? Maghintay lang daw tayo rito at maging alerto sa panganib. Kasama nitong sulat, ang ilang supot ng asin, itong pamahid natin, tsaka 2 patalim. Itong isa, yung punyal ni Lolo. Oh, yun naman pala eh. Anong oras na ba? 9:00. Kaya pala antok na antok pa ako eh. Sige na, bumalik ka na sa higaan at matulog ka na. Pero kuya, hindi ba natin susundan si Lolo? Ikaw ba Cecilia nakakaintindi ng Tagalog o ano? Di ba nga, malinaw naman ang sinabi ni Lolo na wag natin siyang susundan. Tapos, ayan, nag-iwan pa siya ng sulat at mga pamproteksyon natin sa sarili kung sakalin tayong targetin ng aswang. Di ako mapakali. Huy, ikaw, tumigil ka sa iniisip mo ha? Mamaya, pahabulin mo na naman ako sa'yo. Talagang pag inabutan kita, ako mismong uupak sa'yo. Walang magawa ang kapatid ko. Kahit alam ko na gustong-gusto niyang sundan si Lolo, ay talagang binalaan ko siya. Pero mga 2 oras pa lang ang nakalipas
ay napabalikwas ulit ako ng bangon. Cecilia! Cecilia! Nandito ako, kuya. Akala ko umalis ka pa rin eh. Ano yung lumagabog? Di ko rin alam. Titingnan ko nga sana eh. Dito ka lang. Huwag ka magbubukas ng pinto, kahit bintana. Kuya, umawa ka ng asin, tsaka itong punyal. Tara, doon tayo sa kwarto. Teka, anong ginagawa mo? Sinasabuyan ko ng asin ng sahig para kung may makapasok dito, yan ang makakapakan nila. O sige, okay na yan. Huwag mong ubusin ang asin. Ako na maglalagay sa pasimano ng bintana, pati sa kwarto. Nang nakabalik na kami sa kwarto, ay narinig ulit namin yung lumalagabog sa pinto na para bang sinasadya ang pagkabangga. Parang gusto nang sirain ang pinto namin. Sa tingin ko, aswang yan, kuya. Alam ko, nasa na kaya si Lolo? Malamang, nasa balwarte na siya ng mga aswang. Nakikipaglaban na naman. Magdasal na lang tayo na sana makaligtas ulit si Lolo. Sige, tara doon tayo sa altar. Hindi namin na ituloy ang balak naming pagdarasal sa harap ng altar nang marinig namin ang malakas na pagbalandra ng pintuan sa sala. Dinig din namin na parang nasaktan sa natapakang asin ang aswang na nakapasok sa bahay. Tumakbo ako sa pinto ng kwarto para siguraduhin na nakalak ng maayos. Kuya, may nakapasok na kahit may mga asin sa sahig. Hindi sapat ang asin. Nasaktan lang, pero kinaya. Kailangan na nating umalis dito. Di tayo aalis dito. Makipagsabayan na lang tayo. Nababaliw ka na ba? Si Lolo mismo nagsabi. Hindi niya inaasahan ang lakas ng mga aswang na nakasagupa niya. Ibig sabihin, kakaiba sa mga nakasagupa niya dati. Paano natin yun makakaya? Lalo na kung hindi nag-iisang aswang. O di sige, paano tayo makakaalis dito? O paano kung mas maraming nasa labas na nag-aabang sa atin? Sandali, mag-isip tayo. Mag-isip tayo kung paano. Nagulat pa kami nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin. Wala man lang intro-intro ng pagkalampag. Bumalandra agad at iniluwanon ang isang nakatatakot na aswang na lalaki. Nataranta na kami dun. Lalo na ako. Ayoko nang makagat ulit ng aswang. Baka sa susunod ay hindi na talaga ako makaligtas at mamatay na ako. Kaya napilitan na rin akong lumaban sa abot na makakaya ko. Pinagtulungan namin ni Cecilia yung aswang. Tutal ay iisa lang naman. Pero parang nakikipaglaban kami sa 10 sa sobrang lakas niya. At aminado ako na sa aming dalawa ng kapatid ko ay mas siya yung nakatama ng marami sa aswang. At bago pa namin mapatumba ay tumakas na ang halimaw na yon. Hindi ko maipaliwanag yung takot na nararamdaman ko. Sa sobrang takot, para akong maduduwal. Pinapalakas lang ni Cecilia ang loob ko. Parang mas kuya pa siya sa akin. Pilit niya akong pinakakalma dahil nakita niya na nanginginig ang kamay ko kahit mahigpit ang hawak ko sa punyal na puno ng dugo. Parehas kami ni Cecilia na nakasalampak sa sahig ng silid. Ang daming nasirang gamit. Bigla na lang ako natawa. Yung tawa, naramdam pa rin yung takot. Inis na tumingin sa akin si Cecilia. At ka tumatawa? Nakakatawa ba yung nangyari sa atin? Tingnan mo naman oh. Nagawa natin paatrasin sa laban ng aswang na yun. Bandang huli, siya pa natakot sa atin. Nakakatawa yun, di ba? Ay, tawa ko sa'yo. Di ako natatawa. Ang KJ mo talaga, no? Okay lang kahit ang dami nating kukumpunin. Ang mahalaga, ligtas tayo pareho. Siguradong magiging proud sa atin si Lolo Pidyong. Sabi ko na sa'yo eh, kaya natin. Wala ka lang tiwala sa sarili mo. Dahil iisa lang yon. Kung dalawa, baka ikaw na lang ang natira sa atin. Sa bagay, isa pa lang yun eh. Pero tingnan mo oh, ang dami kong sugat, pati ikaw. Buti na lang, di malalim. Kung bakit kasi sa liblib tayo nakatiri? Wala tuloy kapitbahay na mahingan tulong. Kuya, paano kung hindi pala talaga natin napatras yung aswang na yun? Paano kung
Nagtawag lang pala siya. Anong pinagsasasabi mo? Kuya, shh! Naririnig ka ba? Naririnig na. May naririnig akong mga yabag na papalapit. Tumakbo ako palapit sa bintana at sumilip. Shit! Mukhang nagtawag nga siya. Kilo Cecilia! Tumayo ka na! Doon tayo sa bintana ng kwarto ni Lolo dadaan! Hawak ko pa rin ang punyal ni Lolo at hawak pa rin ni Cecilia ang patalim niya. Maliban sa asin na hindi namin nabitbit. Pagkatalo namin sa bintana ni Lolo ay isinara namin agad, tapos kumaripas na kami ng takbo. Cecilia! Saan tayo pupunta? Kay Lolo! Alam mo ba kung nasan siya? Siguradong nasa baluarte ng mga aswang. Pinigilan ko si Cecilia sa pagtakbo. Sandali nga! Nag-iisip ka ba? Tinatakbuhan natin ang mga aswang. Tapos doon din pala tayo pupunta sa lungga nila. Kailangan nating makita si Lolo. Kailangan niyang malaman ang nangyari sa atin. Baka kailangan din niyang tulong natin. Hindi! Doon tayo sa mga kabahayan. Hihingi tayo ng tulong sa mga taga-baryo. Ano? Hindi natin kakayanin na tayong dalawa lang. Pero kuya, bubulabugin lang natin ang buong baryo. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Kuya, takbo na! Nandiyan na sila! Hindi talaga na tayo titigilan. Sa takot na suwayin na naman ako ng kapatid ko, ay hinawakan ko na ang kamay niya at hinatak sa direksyon patungo sa mga kabahayan. Habang tumatakbo, ay sumisigaw din ako. Tulong! Hinahabol kami ng mga aswang! Nang lumingon ako, ay wala nang humahabol sa amin. Kaya sabi ko kay Cecilia, huminto muna kami. Kuya, wala naman yata nakarinig sa atin. Tutuloy pa natin ang paghingi ng tulong. Kailangan natin ng tulong, Cecilia. Huwag kang masyadong magmamatapang. Iisa lang ang buhay natin. Ano si Lolo? Alam kong maraming tutulong sa atin para hanapin siya. Bakit wala pa rin nagbubukas ng pinto para sa atin? Hindi pa ako nakasasagot ay isa-isa nang nagbukas ng kanya-kanya nilang pintuan ang mga taga-baryo. Mga nagtataka. Nilapitan kami at inusisa. Sinabi naman namin ang totoo na umalis nga si Lolo Pidyong para makipaglaban sa mga aswang, pero inatake rin kami ng mga aswang sa bahay. Hiningi namin ang tulong nila at hindi naman sila nagdalawang isip. Ang mga kalalakihan sa baryo ang sumama sa amin para puntahan si Lolo sa sinabi namin na kinakitaan niya sa mga aswang. Kanya-kanya sila ng dala ng sulo. Dahil marami ang sumama sa amin, kaya nabuhayan talaga ako ng loob noon. Sa gitna ng malalim na gabi ay sinuyod namin ang gubat, pero hindi namin natagpuan si Lolo ron. Maski isang aswang ay wala rin kaming nakaengkwentro o nakita man lang. Kaya ang sumama sa amin ay nagduda kung nagsasabi raw ba kami ng totoo. Pero syempre, sabi namin ay oo. Kita naman nila ang mga sugat namin. Kaso nga, walang nangyari sa paghahanap na yon. Kaya nagpasya silang umuwi na. Sinabihan din nila kami na doon na muna magstay sa kanila kung saan namin gusto ron. Hanggang sa kinabukasan, papayag na sana ako. Pero tumanggi si Cecilia. Pinapairal mo na naman yung katigasan ng ulo mo. Ligtas tayo sa kanila. Ikaw na lang kung gusto mo. Basta ako, itutuloy ko pa rin ang paghahanap kay Lolo. Kung nandito si Lolo, siguradong nakaltukan ka na niya dyan sa katigasan ng ulo mo. Di niya gagawin yun. Alam niyang nagmana ako sa kanya. Magiging albularya ako at magiging matapang at malakas ako katulad niya. Yan ay kung makaligtas ka pa kapag tinuloy mo yung binabalak mong paghahanap kay Lolo sa gitna ng dilim. Natigil ang paglilintanya ko nang bigla na lang akong takbuhan ng kapatid ko. Cecilia! Wala akong nagawa kundi habulin na naman siya hanggang sa nasa loob na naman kami ng gubat. Nakaligtas na nga tayo! Talagang bumalik ka pa sa panganib! Di naman kita pinipilit na sumama sa akin eh. Bakit sundan mo pa ako? Alangan naman pabayaan kita! Kaya ko naman ang sarili ko, kuya. Puro ko ganyan. Nakita mo nang hindi lang iisang aswang dito eh. Kapag napagtulungan tayo, tapos na tayo. Si Lolo! Nabuhayan ulit ako ng loob nang matanaw na namin si Lolo Pidyong na paparating. Patakbo namin siyang sinalubong. Nagulat pa siya nang makita kami.
Nagulat din kami dahil halatang hinang-hina siya, lulugo-lugo at maraming sugat. Kita namin kahit sa buwan lang nanggagaling ang liwanag. Lo, ano po nangyari sa inyo? Kayo, anong ginagawa niyo rito? Mahabang kwento, Lolo. Tara na po, aalalayan namin kayo. Hindi, doon tayo sa bandaran. Sa likod ng malalagong halaman, doon kami pumuesto. Lo, bakit hindi pa tayo magpatuloy? Ang dami niyo pong kagat at kalmot. Mukhang napalaban kayo ng gusto ah. Kailangan yun magamot ka agad. Shh! Hidaan mo ang boses mo. Nariyan lang sila. At kayo, mukhang napalaban din kayo. Opo, Lo. Inatake kami. Una, isa lang na aswang. Nang matalo namin siya, nagtawag pa siya. Kaya napilitan kaming tumakas at humingi ng tulong sa mga tao. Nilibot namin ng gubat kanina kasama yung mga taga-baryo. Pero hindi namin kayo natagpuan. Sa ilog ako unang nakipaglaban. Pero hindi pa rin natapos ang labanan namin. Kung saan-saan pa kami napadpad. Nakakikilabot ang natuklasan ko na marami na pala talaga sila rito. Kung hindi ko sila nilabanan, ay mabubulagan na lang tayo ng lagim na ikinakalat nila rito sa baryo natin. Marami po ba kayo napatay, Lo? Marami na, pero mukhang marami pa rin sila. Bala ko na sanang umuwi dahil nakaramdam ako ng paghihina. Bala ko sana, isa ibang araw ko nakakalabanin ng iba. Pero may mga nakasalubong ako at napilitan na naman ako makipaglaban. Nang magawa kong umatras, saka ko kayo nakita. Kung ganun, Lo, tayo na. Doon muna tayo sa mga kabahayan. Oo nga po, Lo. Aalalayan namin kayo. Sandali lang, naaamoy ko pa sila. Nariyan lang sila sa malapit. Hintayin muna nating makalayo. Nanatili nga kami sa pinagkukublihan namin ng ilang minuto. Wala nang ang nagsalita sa aming tatlo. Nakiramdam na lang kami hanggang sa sinabi ni Lolo na pwede na kaming umalis doon. Inalalaya namin si Lolo sa pagtayo dahil hinang-hina talaga siya. Kaso, hindi pa kami gaanong nakakalayo mula sa pinagtataguan namin ay huminto na naman si Lolo. Huminga siya at sinabing mauna na kami. Sabi niya, tumakbo kami ng mabilis, palayo at huwag nang lilingon. Pero hindi kami tuminag ni Cecilia. Kahit na sinabi na ni Lolo Pidyong na umalis na kami, ay hindi kami kumilos ni Cecilia. Lo, bakit nyo kami pinapalis? Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Kaya ko na to. Sige na, umalis na kayo. Kailangan nyo po kami, Lo. Cecilia, huwag nang matigas ang ulo. Malakas ang sigaw sa amin ni Lolo. Si Cecilia, nakita kong umiiyak na. Tapos nagsimula na siyang humakbang palayo. Medyo naguguluhan pa ako at hindi ko alam kung susundan ko na naman si Cecilia o sasamahan ko pa rin si Lolo. Nang isa-isang maglabasan mula sa likod ng mga puno at halaman, ang mga aswang ay halos bumaliktad ang sikmura ko sa takot. Ethan, takbo na! Alam kong gusto lang ni Lolo na makaligtas kami at nalito rin kami sa pagpapasya. Pero nang magsimula ang mga aswang na atakihin si Lolo Pidyong, ay pumihit pabalik si Cecilia. Sumugod siya. Nakatakas pa ang kamay, hawak ng mahigpit ang patalim. Wala na akong mapagpipilian, kundi ang lumaban na rin. Nakakahanga lang talaga si Lolo Pidyong na sa kabila ng nakita naming panghihina niya, ay nakaya pa talaga niyang makipaglaban ulit. Siguro, itinodo na niya ang lakas niya dahil nakita niyang hindi namin siya iniwan. Cecilia! Sa likod mo! Ang hirap na lang talagang idetalye kung paano kami nakikipaglaban sa mga aswang. Pero masasabi ko, sa 100% na laban na yon, ay may 10% lang siguro ang naitulong ko. Samantalang si Cecilia ay nasa 20% at ang 70% ay si Lolo pa rin talaga ang nagpatumba sa mga aswang. Hindi lahat. May isang napatigil sa laban at sinabi kay Lolo
na aalis na sila sa lugar namin. Hayaan lang daw namin na dalhin nila ang bangkay ng mga kalahi nila. Nabigla ako nang pumayag si Lolo Pidyong. Siguro ay pagod na rin talaga siya. Nang makaalis ang mga aswang ay nanatili pa rin kaming tatlo sa lupang nadilig ng dugo. Nahiga ako mismo sa lupa. Inilatag ko ang katawan ko ron at tumingala sa buwan. Lo, sigurado bang wala nang aswang na atake sa atin? Wala akong tiwala sa mga aswang na yun eh. Sa tingin ko wala na. Sa tingin ko rin, hindi na sila babalik dito hanggat buhay ako. Dahil alam nilang hindi ko sila patatahimikin. Lo, paano mo na kaya makipagsagupaan ng ganung karami? Itong buntot pagi na lagi kong dala, minana ko rin ito sa lolo ko. Tulad ko ay isa ring albularyo. Kung titingnan, isa lang itong pangkaraniwang buntot pagi. Pero pag tinitigan mong mabuti, may napakaliliit na tusok-tusok na ani mo yung mga tinik na isang hagupit mo lang sa mga aswang ay lilikha talaga ng malalim na sugat sa balat nila. Gawa ito mismo ng lolo ko. Kaya madali kong nasasaktan ang aswang at napapatay. Kaya po pala, mas gusto niyong bit-bit lagi ang buntot na yan kesa sa punyal niyo. Oo, pero wag niyong ipagsasabi. Opo, Lo. Hindi pa agad kami nakaalis doon. Nanlalambot pa kami pare-pareho. Lalo na ako. Hindi ko maigalaw ang mga daliri ko. Pakiramdam ko talaga, nabugbog ako ng husto. Bago naman magliwanag, ay pinilit na rin namin na makauwi sa bahay. Napailing na lang si Lolo nang makita ang nangyari sa bahay dahil nga sa pag-atake ng mga aswang sa amin. Marami pala tayong kailangang kumpunihin. Ay, Opo, Lo. Pero wag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa mga nasira. Kailangan ko lang muna pong magpagaling dahil hindi ko maigalaw yung halos yung kamay ko. Tutulungan kita, kuya. Pag magaling na rin ako. pagtutulungan natin lahat ito. Salamat nga pala sa inyong dalawa. Dahil sa hindi nyo pag-iwan sa akin, ay napagwagyan natin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Walang anuman po, Lo. Salamat talaga kay kuya na wala ang pagiging duwag. Napasubo lang, pero wag na sanang maulit. Sinabihan kami ni Lolo Pidyong na wag nang sabihin sa mga tao ang buong pangyayari. Ayaw daw niyang magpaliwanag. Ipagpatuloy na lang daw namin ang buhay at maging alerto pa rin kung sakali man na bumalik pa ang mga aswang. Wala na rin akong nabalitaan tungkol sa mga aswang matapos ang pakikipagsagupa namin sa kanila sa gubat. Si Cecilia ay mas lalong naging masigasig sa pagiging kanang kamay ni Lolo bilang albularyo. Kaya sa kasalukuyan ay isa na siyang ganap na albularya. Nasa pag-iingat na rin niya ang buntot paging iniwan ni Lolo Pidyong na sumakabilang buhay na. 7 taon na ang nakalilipas dahil sa atake sa puso. Kapag dumadalaw kami sa puntod ni Lolo ay pinagkikwentuhan pa rin naming magkapatid ang mga nangyari noong panahon na yon ng pakikipaglaban namin sa mga aswang.